Tinatapos natin ang taon sa pagninilay sa misteryo na ang pagkakatawang tao ng Diyos ay ang muling pag-angkin ng Diyos sa kanyang sangnilikha. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Nasa Kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya sa pamamagitan niya. Hindi siya ang ilaw, subalit naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ito ang tunay na ilaw. Dumating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. Dumating ang salita sa sanlibutan, ngunit hindi siya nakinilala ng sanlibutang ito na nilikha sa pamamagitan niya. Pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sila ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawa ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Naging tao ang salita at nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kalulhatiang tunay na Kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Nagpatotoo si Juan tungkol sa Kanya na isinisigaw, siya ang tinutukoy ko ng aking sabihin, ang dumarating na kasunod ko'y higit kaysa sa akin, sapagkat siya ay naroon na bago pa man ako ipanganak. Mula sa kapuspusan ng kanyang kagandahang loob, tumanggap tayong lahat ng abot-abot na kagandahang loob. Ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moises, ngunit dumating ang kagandahang loob at katotohanan sa pamamagitan ni Hesukristo. Kailan may wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit ang natatanging Diyos na pinakamamahal ng Ama ang nagpakilala sa Ama. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Happy New Year po sa ating lahat. Ang ating pong word of the day ay reclaimed. Mga kapatid, tayo ay nasa huling araw ng taong ito na 2024. Ilang oras na lang ay sasalubungin na natin ang panibagong taon, ang 2025. At maganda dahil ang taong 2025 ay taon o jubileo ng pag-asa. Bago natin basahin o tingnan kung ano yung taon o year of the snake ba, of the rat, of the rabbit, whatever, kung ano yung mga hayop na yan, huwag natin kakalimutan, tayong mga Katoliko, tayong mga Kristiyano, hindi tayo naniniwala sa mga horoscopes na yan, hindi tayo naniniwala sa mga kung ano-anong year of the ganyan-ganyan, kundi ngayon ay jubileo ng pag-asa, taon ng pag-asa. And that is the Christian way of celebrating New Year. Napakahalaga mga kapatid na bago natin pag-usapan yung 2025, dahil ngayon ang huling araw ng taong 2024, tingnan natin ano ang sinasabi sa atin ng huling araw na ito. Napakahalaga ng mga ending. Sabi nga, in every beginning, there is always an end. Sa bawat pag-umpisa, laging merong katapusan. At yung buhay natin, yung journey natin is like that. May umpisa, merong hangganan o merong wakas. And today is the last day. Ngayon ang wakas ng taong 2024. It has to be ended in order to enter into a new year. Kung hindi magtatapos ang taon, walang bagong taon.
Kaya mahalaga yung mga endings. Pero may mas mahalaga sa mga endings. At yun ay kung paano mo tatapusin ang taong ito. Parang buhay natin yan eh. Paano natin gustong matapos ang buhay natin? Good or bad? Sana, good, no? Kaya nga mga kapatid, tinatapos natin ang taong ito with this gospel from the first chapter of St. John. We end the year with the first chapter. Para bang ending and then beginning. At mapapansin po natin sa Ebanghelyo ni San Juan, saan nag-umpisa ang kanyang Ebanghelyo? Sabi doon, in the beginning. Sa pasimula. It is like the book of Genesis na nag-umpisa sa in the beginning. Today is ending, last day. Pero ang ating gospel is about in the beginning. Mahalaga ang sinasabi niyan. Dahil sa bawat pagtatapos, mahalaga na maunawaan natin that every ending is a new beginning. At paano tayo mag-uumpisa? Paano natin tatapusin ito? Dapat mag-umpisa tayong muli. Tinatapos natin sa pamamagitan ng pagsisimulang muli. And how are we going to start it properly? Sinasabi ng ating gospel, mga kapatid, that in the beginning was the Word was with God, and the Word was God. Sa pasimula, naroon ang Diyos. Nandoon ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Nag-umpisa sa Diyos. Mahalagang magtapos sa Diyos. Kaya nga ganun yung buhay natin mga kapatid. Nag-uumpisa tayo sa Diyos, nagtatapos sa Diyos. It is a way of reclaiming. Ang Diyos, ang anak ng Diyos ay naparito sa mundo. Siya nagkatawang tao to reclaim what is His own. At ano ba yung pagmamayari ng Diyos? Tayong lahat, ang sangnilikha ay sa Diyos. God created everything. In the book of Genesis, kaya nga meron tayong book of Genesis, sabi, in the beginning, lahat ay galing sa Diyos. Nilikha ng Diyos ang lahat. Para kanino? Para sa kanyang anak na si Jesus. Wala pang pangalan, but it's for the Son. Pero nalayo sa Diyos ang kanyang sangnilikha because of the sin of humanity. After that first creation, pagkatapos ng likhain si Adan at Eva, dahil sa kanilang pagkakasala, lumayo ang sangnilikha sa Diyos. Lalo na ang sangkatauhan, lumayo sa Diyos. Naparito si Jesus para tubusin tayo. Anong ibig sabihin ng pagtubos? Angkinin muli tayo. Ibalik sa Kanya yung ano yung Kanya talaga. We all belong to God. Pagmamayari tayo ng Diyos. Tayo ay sa Diyos. Yan ang sinasabi ng ating gospel. At iyon yung wag na wag nating kakalimutan. That on this last day of the year, ilagay natin sa ating kokote, ilagay natin sa ating puso at isipan that we all belong to God. Pagmamayari tayo ng Diyos. Kaya nga yung salita na nandun na sa umpisa, sa pasimula pa yung nandoon na, nakasama ng Diyos at siya ay Diyos, ay nagkatawang tao. Nakipamayan sa atin. Yun yung paraan ng Diyos para angkinin muli, maging akin muli, no? Yung kanyang sangnilikha, lalong-lalo na ang sangkatauhan. Yun ang ibig sabihin ng pagbabalik loob. Yun ang ibig sabihin ng pagtubos. Pag-angkin muli ng Diyos. Yung bang sinasabi sa atin, sinasabi sa iyo, ikaw ay akin at ikaw ay akin magpakailanman. Gusto nating tapusin ang taong ito sa assurance na yon, sa katotohanan yon. Hindi natin gustong tapusin ang taon sa kasinungalingan ng ating kalaban, kundi sa katotohanan kung sino ang Diyos at sino tayo, na tayong lahat ay sa Diyos. Tayong lahat pagmamay-ari ng Diyos. Kaya nga yung ating liturgy bukas o mamaya sa pagsalubong natin sa bagong taon is actually the liturgy for the solemnity of Mary, Mother of God. Bakit? Ipapaliwanag ko po yan bukas. Napakahalaga ng celebration natin ng Theotokos, Mary, Mother of God. At ngayong araw na ito, as we end this year, tinatapos natin ito sa Diyos at uumpisahan natin bukas sa Diyos.
Kaya nga, God is Alpha and Omega. Si Jesus ang simula at ang wakas. Nagsimula kay Jesus, magtatapos kay Jesus. At ito yung lagi nating tatandaan. Tayo rin, darating tayo sa ating pagtatapos. At ang mahalaga, tapusin natin ang lahat sa Diyos para makapag-umpisa rin tayo sa Diyos. Mga kapatid, tingnan natin yung nakalipas sa taon. Ano yung mga hindi para sa Diyos na naging bahagi ng buhay natin? Ano yung mga decisions natin na hindi para sa Diyos? Para sa pagsalubong natin sa panibagong taon, yung mga decisions natin, mga plano natin, pagpapasya natin, will always be papalapit, pagyakap, pagtanggap sa Diyos. Tayong lahat, pagmamayari ng Diyos. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, lahat ay itinataas namin sa iyo. Sa pagtatapos ng taong ito, isinusuko namin sa iyo ang lahat. Patawad sa aming mga kasalanan. Salamat sa mga biyayang iyong kaloob. Nawa, harapin namin ang bagong taon ng puno ng pag-asa sa iyo. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mag-like, follow at subscribe sa Word of the Day para sa inyong pang-araw-araw na inspirasyon. Inaanyayahan ko po kayong i-like ang aking Facebook page at mag-subscribe sa aking YouTube channel na Word of the Day. Samahan ninyo ako sa araw-araw na pagninilay ng Ebanghelyo upang mapalalim ang ating pananampalataya at magkaroon ng gabay sa bawat hakbang ng ating buhay, araw-araw. Kaya po, huwag kalimutang mag-follow at mag-subscribe upang manatiling updated sa ating pang-araw-araw na pagninilay. Maraming salamat po at naway patuloy tayong pagpalain ng Diyos.